Wait lang muna. Ang topic po natin dito ay makita po natin sa buwan, knowing God personally. Sabi niya po rito, ito po yung ating topic, pagkakilala sa Diyos ng personal. So sa buhay po natin, hindi natin makikilala ang Diyos kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya nga, di ba, dapat meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. So, ang apat na bagay na ito ay magpapaliwanag po paano magkaroon ng personal relation sa Diyos at maranasan ang buhay na Kanya inilaan para sa atin, sa iyo. Kaya bakit sinasabi personal relation sa ating Panginoon? Ikaw, between you and God, ikaw ang Diyos, tayo lang ang nagkakaroon ng personal ng paborito ni Ate Cora to, ni Pastora Cora, yung intimacy with God. Kada salita niya, kada prayer niya, kada mga ano niya, intimacy with God. Sabi niya rito, ano ba sinabing definition ng intimacy of God? Diba sabi niya yung close familiarity or friendship. Example, intimacy between husband and wife. So dapat meron kang relasyon na maayos sa asawa mo. Diba? Sa iyong mga anak. Dapat meron kang relasyon na maayos at makita niya sa buhay mo kung papaano sumasayo ang banal na espiritu o ang ating Diyos. Kaya makilala ka nila. Sino ka ba? Ako ang tatay mo, ikaw ang aking anak, ikaw ang aking asawa. So dapat meron po tayong relasyon sa ating Panginoon Jesus. Kaya kung makikita po natin, kung walang signal, ano ba yung cellphone natin? Yung wifi, hindi ba? So dapat ganun din tayo. Paano natin makikilala ang Panginoon Jesus kung wala tayong relasyon sa Kanya? Anong gagawin po natin? Anong unang gagawin po natin para magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon Jesus, hindi ba? So mahalaga po yun na magkaroon tayo ng personal relation sa ating Panginoon. So unang point ko po rito, ang sabi niya rito, God loves and created to you know Him personally. Sabi niya, inibig ka ng Diyos at nilikha ka niya upang makilala siya ng personal. Anong sinasabi niya rito sa 1 John chapter 4 verse 9? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak upang sa pamamagitan niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po sinabi niya. Dahil bakit mahal kaya tayo ng Diyos? Di ba? Bakit mahal tayo ng Diyos? Di ba kaya minahal tayo ng Diyos dahil ipinadala niya kanyang buktong anak sa John 3:16. Alam natin, kabisado na natin po ang John 16, di ba? Sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, kaya tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Ama. Dahil ang Panginoon Jesus po ang naging ugnayan upang lubos na natin makakilala ang ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Ganun din po sa buhay po natin. Sigurado ko ba na sasabihin natin, hindi kita kailangan, sasabihin ng Diyos, kasi wala kang personal eh. Kasi magiging kailangan mo lang ang Diyos kung may personal ka sa Kanya. Kasi hindi ka kailangan ng Diyos eh. Ikaw ang dapat magkaroon ng pakakilala sa Diyos. Ikaw ang dapat lumapit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lalapit sa iyo. Tandaan po natin yan. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya personally? Hindi ba magkakaroon ka ng ugnayan saan? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng pagtanggap mo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Diba? Yun ang sinabi natin, bago ka magkaroon ng personal relation sa Diyos, kailangan tanggapin mo muna ang Panginoon bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Kasi kung hindi mo tatanggapin, paano ka magkakaroon ng relationship sa Kanya personal o intimacy sa ating Diyos. So, dahil mahal tayo ng Diyos, dahil may John 3:16 na ibinigay sa atin upang lalo pang mapalapit tayo personal sa ating Panginoon. Kasi kung ang nagiging dahilan ang mga bagay na ikaw lamang ang gusto mo sa sarili mo pero wala ang Diyos sa buhay mo, paano mo mapapamuhay ang maayos ang pamilya mo wala kang personal, at paano mo mapapatanggap ang pamilya mo wala kang personal na relation sa Diyos? Amen? Kaya yun po ang mahalaga. Kailangan meron tayong relasyon, communication. Hindi ba? Kailangan meron tayong ugnayan sa Kanya. Yung paborito niya, Pastor Cora, intimacy with God. Hindi ba? Yun ang kailangan. And then sabi niya rito, sa letter A, sabi niya rito, God's love you. Yun po yung nabanggit natin sa 1 John 4:9. Pangalawa,
God want you to know Him. Kaya makita po natin dito, sabi niya rito, sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, makilala ka nila ang iisa ang tunay na Diyos at makilala ka ni Jesucristo na ikanyang isinugo. Hindi ba? Kaya ito yung kaninang passage na nabanggit po natin. So ang mahalaga dito, kailangan nais ng Diyos na makilala mo siya. Hindi ba? Kasi yung sinasabi dito, nais ng Diyos na makilala mo siya. Ay, hindi ka na makilala, kilala ka kaya ng Diyos. Diba, tinan mo ang presidente, kilala natin ang Diyos, kilala natin ang presidente, may kilala ka kaya ng presidente natin. Di ba, kung kilala ka ng presidente natin, dapat may ugnayan kayo, may relationship kayo, may pagmimiting kayo. Ganun din ang Diyos sa atin. Kung kilala natin ang Diyos, dapat meron ka rin relasyon sa Kanya. Kasi kung wala ka relasyon sa Diyos, baka masasabihin mo na kilala ko ang Diyos eh. Siya nagbibigay ng ganito. Paano malalaman? Kasi wala ka ugnayan. So dapat meron ka ugnayan. God wants you to know Him. Nais ng Diyos na makilala mo siya. Kaya malinaw sinasabi sa John 17:3. Kaya tingnan nyo yung oras ko kasi minsan 45 minutes na mag-mensahe. Pero sandali lang po ito. At tapos kasi may 4 points po tayo na tatalakayin. Di ba? Yung po yung sinasabi niya po rito. So, kailangan na yung ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon, mahalaga po ito. Baka mami isang araw lang natin gagawin ito. Pagkatapos tinanggap mo ang Panginoon Jesus, wala na. Hindi ba? Dapat habang nabubuhay ka, kailangan talaga pag nananalangin ka, kausapin mo ang Diyos. Mahalaga po yun. Pag binasa mo kasi ang Bible, sasagutin ka ng Bible. Amen. Pag binasa mo, nagre-reflect sa iyo yan. Uy, mali pala itong ginagawa ko. Hindi ba? So, kailangan, ang relasyon sa Diyos kasi, kailangan mo Bible and prayer. So, kailangan para mas lalo tayo mapalapit sa Diyos. So, hindi mo lang sasarado ang Bible, buksan mo. Hindi ba? Kasi hindi mo siya mababasa, paano kung malalaman na magkakaroon ako na ugnayan sa Diyos? Dahil ang salita niya po ang magpuprove sa atin na magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? Pangalawang point ko, we are separated from God by our sin, so we cannot know Him or experience His love. Di ba? Bakit sinabi niya po ito? Sinabi niya po ito, tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya hindi natin malaman at maranasan ang Kanyang pag-ibig. Kaya di ba bakit ito ang nagiging nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos, yung kasalanan. Kaya bakit hindi tayo makalapit sa Diyos? Kasi sino nabubuhay? Ang Diyos o ikaw? Ikaw. Diba yung sarili natin? Kasi ikaw nabubuhay, kaya hindi ka malakapit sa Diyos dahil yung mga priority mo lamang yung gusto mo. Hindi ba? Gusto mo lang na magtayo ka ng business, gusto mo lang magtayo ka ng bar, gusto mo lang magtayo ka ng mga coffee shop, pero walang coffee shop tapos may mga babae hadlang, sugal hadlang, mga bisyo hadlang po yan. Kaya bakit napapalayo tayo? Diba? Dahil saan? Kasalanan. What is sin? Ang sabi niya dito, ano ang kasalanan? Ang tanong dito. Pang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, ngunit siya ang ating tinanggihan na ikinasira ng relasyon natin para sa Diyos. Hindi ba? Kung makita po natin, ba't maraming pong tinatanggihan ang ating Panginoon Jesus? Di ba? Kaya ang pagtanggi sa Diyos ay pamumuhay na hiwalay sa Kanya, ang tinatawag na Biblia na kasalanan, at tinatawag nga ang Biblia, nasa sa kasalanan, ipinakita natin ito sa pamamagitan ng kanya makasariling gawain at naisin pagsuway sa Diyos, pagpawalang bahala sa Kanya. So malinaw po ito, sabi niya po dito, we are separate from God, our sin. Kaya tinatanong natin dito, what is sin? Kaya kung titignan po natin dito sa Romans 3:23, makita po natin, lahat ay makasalanan. Walang matuwid, wala. Kaya ka sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwatian ng Diyos. Ito nagiging dahilan na sa ating paglapit sa Diyos, yung kasalanan. Pero sabi niya, walang matuwid. Sino matuwid po sa atin dito? Sige nga. Sino matuwid po sa atin dito? Kahit ang Panginoon Jesus ay
sinama niya na siya ay makasalanan din. Hindi ba? Kaya nga, sa ating kasalanan, yan po ang pumipigil sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Tingnan mo bakit? Kasi ang naghahari sa atin, hindi si Kristo. Baliktad, Diyos, Panginoon Jesus, tao. Kaya ang problema, bumaliktad. Diyos, tao, si Jesus ang nasa baba. Siya ang naghahari, yung kasalanan, hindi si Jesus. Dapat, si Jesus ang naghahari, ibaba natin tayo. Di ba? Kasi kung hindi si Jesus ang maghahari sa atin, nasa kaya tayo ngayon? Medyo walang Bible study, walang gawain. Dahil hindi natin inuna hindi yung gawain, pero ang inuna natin, gusto natin. Hindi ba? Paano tayo lalago niya? Paano tayo magkakaroon ng intimacy with God? Paano tayo magkakaroon ng personal relationship sa Diyos? Yun naging hadlang ko. Pero nung binago ko ng Panginoon Jesus, nawala yung kasalanan sa akin. Nagkaroon na ako ng personal relationship sa Diyos at ako'y nanalangin at nakikinig ng Bible study, gumaganap ng mga kinikilabutan, gumagawa ng gampanin ng Diyos, yung ministry. Yung kasi ang sabi ko, ang panalangin ko sa Diyos, Lord, bigyan mo po ako ng mga ministry at trabaho para yung kaisipan ko na yung atake ng kaaway na ini-inject ako mawala po ito. Kasi gusto ko maging busy, Panginoon, sa ministry. Kaya ito yung ginagawa ng Panginoon. Trabaho, ministry, wala na sa akin kasi. Pero wala na ako dyan. Ano na po ako dyan? Pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Hindi na si Eddie Boy ang nabubuhay, kundi si Kristo. Sabi niya, Galatians 2, verse 20, hindi na akong nabubuhay. Hindi kabisado ko yan, pero sa Galatians 20, kung may nabubuhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Habang ako'y nasa daigdig, nabubuhay ako sa pananalig anak ng Diyos at umibig sa akin at nag-alay na kanyang buhay sa akin. Wala na yung kasalanan sa akin. Wala nang humahadlang. Pero ano kailangan? Kailangan maging matibay ka lang, maging matatag ka lang. Dahil bakit? Meron ka ng personal relationship sa Diyos Ang banal na Espiritu na kumokontrol sa atin. And then, pangalawa, sabi niya dito, ang sa Romans 6:23, malinaw po dito, sapagkat kamatayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon Jesus, di ba? Ang Diyos ay banal at makatarungan at pananagutin niya tayo sa ating kasalanan, may kabayaran at pagtanggi sa Diyos. Hindi ba? Kasi bakit? Kasi iba ang nananatili sa kasalanan, iba ang nagkakasala. Tandaan po natin yan. Kung kayo nananatili sa kasalanan, ano ang kabayaran? Hindi ba? Yun mahalaga. Pero yung sinasabi niya ito sa pangalawa, sa B, sabi niya, ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa mamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yun din sinabi niya sa John 17 verse 3, yung buhay na wala hanggan. Di ba, na nais natin? Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, na yung pangako mo buhay na wala hanggan, na maranasan ko na makasama kita, yun lagi ang prayer ko. Ang hinihingi ko sa prayer sa Panginoon, ma-overcome ko, pagtagumpayan ko yung kasalanan. Yun, nangyari pa yun. Pero mag-iingat pa rin po tayo. Kasi pero pag nawala tayo sa gawain, papasukin ka na naman. Hindi ba? Kaya maging mahalaga po yun na yung kasalanan ay mapigilan natin. Amen? Kaya kung lalapit sa ating Panginoon, ay makikita po natin na may nababago. Hindi mo nga alam na darating ang time, isa ka na pala doon sa tinawag ng Diyos na gagamitin. Malay mo, si Senyor rito ay mag-preach. Hindi ba? Why? Kasi nagpatuloy ka sa gawain. Hindi naging hadlang yung trabaho, overtime, mga business, mga ganyan, hindi naging hadlang sa atin. Ngayon, nabibless nga ako dahil nabibigyan natin ng oras ang Panginoon. May oras man, may alanganin mang araw, oras, pero malinaw, tuot regarding yun, we are in the middle of us. Hindi niya tayo iniiwan, pangako niya yan. Lagi siyang nasa kalagitnaan natin. Amen? Kaya nga, susunod naman po, pangatlo po, sabi niya rito, Jesus is God, only solution for our sin. Only through He can we know God and receive His love and forgiveness. Sabi niya dito, si Jesucristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao
sa pamamagitan niya, makikilala natin siya at matatanggap ang kanyang pag-ibig at kapatawaran. Amen? Kaya nga sabi niya, si Jesus ay ano? Si Jesus ay ano? Si Jesus ay Diyos. Una, si Jesus ay Diyos. Diba sabi niya rito, sa Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita siya at narito na bago pa man paglikha pangunahin sa lahat ng mga nilikha, yun po yung binanggit niya sa Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So malinaw po yan. Kaya si Jesus ay Diyos. Kasi marami pong mga ibang iglesia na hindi Diyos ang ating Panginoon. So hindi po natin tatalakayin yan. Ang mahalaga dito, ang tatalakayin natin ay yung personal relationship natin sa Panginoon. Pangalawa, si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi ba? Namatay para sa atin. Jesus died in our place. Kaya nga sabi niya doon sa 1 Peter chapter 3 verse 18a, si Kristo ay namatay minsan para sa lahat ng ating kasalanan. Hindi siya nagkasala, ngunit namatay siya para sa mga may kasalanan upang tayo ay madala niya sa Diyos. Di ba? Malinaw po yan. Kaya nga, Jesus died in our place. Ito yung sinasabi kung bakit tayo nagkaroon ng pag-ibig sa Diyos at ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bakit? Dahil kasi yung ating kasalanan ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Huwag na natin balikan pa yung kasalanan dahil pinatawad na tayo nakakilala na tayo sa ating Panginoon Jesus. Namatay na siya kasi iisipin natin dito lagi, mga kapatid. Lagi natin isipin, bakit ko babalikan ang kasalanan? Dahil tinubos ako ng Diyos dahil sa aking kasalanan. Hindi ba? Kaya nga dapat hindi na tayo nabubuhay doon. Jesus God's only solution for our sin. Hindi ba? Siya po yung solusyon. Wala nang iba. Amen? And then sabi niya rito, Jesus ay nabuhay na muli. Nabuhay po ba si Jesus? Amen. Ilang araw po siya bago nabuhay? Simple na po sa amin. Okay, sa inyo. Ilang araw po ba bago siya nabuhay? Amen. Hallelujah. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila na pinatayan niya na siya'y talagang buhay. Sa Acts chapter 1 verse 3, ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na siya ay Diyos at siya ay nagdusa para sa kaparusahan na nararapat sa atin. Dapat tayo yun hindi siya Dahil bakit? Mahal tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos dahil dumating sa atin ang Panginoon Jesus na ating tagapagligtas at ang buhay niya ang inilaan niya para matubos tayo sa ating kasalanan. Amen? Tama po ba? Amen. And then sabi niya rito, si Jesus ang tanging naging daan. Di ba? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me or except by me. Kaya nga sinabi sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Di ba? Kundi sa pamamagitan ko. Dahil, bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Sabi niya rito, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa pagkaroon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya kanyang bukod na anak, kung sino man sumampalataya sa kanya mapahang, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat kahit karapat dapat tayo mahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa pag-ibig ng Diyos ay pinadala niya si Jesus upang bayaran at kaparusahan ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya na sa krus. Nilutas ng Diyos ang pagkakahiwalay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang anak na si Jesus Cristo upang mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at tuloy na ibigyan niyan daan upang tayo magpatawad at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Nagpapatawad po ba tayo sa mga tao na kakasala sa atin? O kinikipin natin? Amen, amen. Baka mamaya meron pa tayong tinatago kasalanan, baka kaya hindi makapenetrate yung Holy Spirit. Hindi pa tayo nagpapatawad. Eh, paano kung
pagtulog natin mamaya, hindi tayo nakapagpatawad, nawala tayo, pinuha tayo ng Diyos. Nobody knows. Wala nakakaalam ang buhay natin. Sino po hindi nagpapatawad ng kasalanan dito? Nagpapatawad ba tayo ng kasalanan? Kasi minsan meron tayong mga kaaway eh. Minsan meron mga sumisisita sa atin, dinuduro tayo. Pero nagkakaroon ng kimkim sa puso natin. Tandaan nyo ba, dapat magkaroon muna tayo ng inner healing, yung kasalanan na yun. Bakit minsan hindi gumagaling tayo? Why? Kasi yung kasalanan na nandun sa mapaloob sa puso natin, hindi makarelease. Hindi makapenetrate yung healing. Why? Ito kailangan palayain po natin. Yung pumipigil na yan. Mahalaga po yan sa atin. Di ba? Lahat tayo nagpapatawan sa ating mga, at tayo rin humihingi na kapatawaran sa ating mga nagawa. Minsan, may kasalanan para tayo, nasaktan yung atin, na-open yung ating kapatid, hindi humihingi ng kapatawaran. Ito sabi mo. Kasi dadalhin niya yan eh. Pastor Eddie, nasaktan ako sa sinabi mo. Di ba? Parang ganun. May tinago ka. O dapat personal sinabi mo sa akin. Sa akin mo sabihin, hindi sa iba. Kasi magmula letter A hanggang letter C makakarating mo. Dapat sa akin ka. Kung nasaktan kita, Pastor, nasaktan ako. Hingi ako sa inyo, sorry, patawad. So kailangan ganun talaga tayo. Di ba? Kaya nga, yun po yung malaga. Last. Yung sakto lang ha. Inaorasan ko, 25 minutes. Ay, bilis na lang. Kinakailangan last. Sabi niya rito, we must each respond to Jesus by placing our trust in Him as our Savior and Lord. Only then can we know God personally. Sabi niya rito, na kailangan natanggapin si Yeso Cristo na ating tagapagligtas sa Panginoon, saka lamang natin makikilala ang Diyos ng personal. Amen? Ang sabi niya po rito, this response involves, ang pagtugon na ito ay nangangailangan ng, sabi niya rito, pangsang-ayon sa Diyos na tayo ay makasalanan at nagdidesisyon tumalikod sa ating kasalanan. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos na magpatawad tayo ng lubos dahil sa pagkamatay ni Jesus para sa atin. So, pagpili sa sumusunod kay Jesus, ituring siyang pangunahin ng ating buhay. Amen? Pangunahin ng ating buhay. Ang relasyon na ito ay personal. Ang relation po natin na ito ay the relationship is personal. John chapter 1 verse 12. Sa lahat na sa kanya'y nanampalatay, tumanggap, pinagkalooban niya na karapatang maging anak tayo ng Diyos. Amen. Anak na po ba tayo ng Diyos? Amen. Dahil tinanggap na natin siya. Amen. May karapatan na tayo na maging anak ng Diyos. Pero adopted na po tayo. Ang tunay na anak ng Diyos ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Para malinaw po. Susunod, sabi niya rito, ang relasyon ay isang gift o regalo. Amen. The relationship is a gift. Kaya nga sinabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya nang tayo ay manampalataya. Ito ay hindi sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos upang walang sinuman ang makapagpupuri. Ephesians 2:8-9. Sabi niya rito sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas siya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli na magkaroon ng bagong buhay. Wow, gandang verse mo. Yung Tito 3:5, hindi ba? Last, sabi niya po rito, we have a choice to make. Ano sabi niya rito? Kinakailangan nating magdesisyon. Application na po tayo. Kinakailangan nating magdesisyon. Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay. Dapat, hindi pa tinanggap ng taong ito ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay, siya ay nalatiling makasalanan at hiwalay siya dahil sa kasalanan. So, hindi sapat na malaman na hindi sapat sa buhay po natin. Pero ang sabi niya rito, hindi dapat nakaupo ang tao sa trono ng Diyos, ating Panginoon. So, dapat si Yesu Cristo ang nasa gitna dahil siya ang namamagitan sa atin ng ating Ama. Hindi tayo ang nasa gitna, kundi si Jesus ang nasa gitna. Nasa baba tayo lagi. So malinaw po rito kasi meron po siyang instruction
na po dito. Kaya ang sabi niyo ito, upang simulan ang isang relasyon sa Diyos, dapat mo ilagay sa iyong tiwala kay Jesus lamang. Sabi niya po rito. Malapit na. Hindi natin pinapansin ng Diyos ang paraan pagsasalita, kundi nilalaman niya ang puso. Alam ng Diyos yung puso natin. Okay, kami hindi namin alam kung siya mapapagtaguan. Kaya sabi niya, maari mong hayag ang iyong naisin ang Diyos ang pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Ang sumusunod sa isang mga panalangin lamang ay makita po natin ano ang mangyayari kung ibibigay ang tiwala kay Jesus. Sa sandali tinanggap mo si Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming bagay ang nangyayari kasama ang sa mga sumusunod. Si Jesus ay pumasok sa iyong buhay, pinatawad na iyong mga kasalanan, ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, ikaw ngayon ay kaibigan ng Diyos. Yun po yung aking huling papahayagan na ibibigay ng Diyos. Amen? Tayo po manalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na ibigay mo sa amin na iyong salita na magkaroon kami ng personal relationship sa iyo, magkaroon po kami ng ugnayan sa iyo sa mamagitan ng pakipagtipan namin, sa mamagitan ng pakipag-usap namin, at sa mamagitan ng pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Upang, Lord, mas higit pa namin maunawaan na ang salita mo ang nagiging buhay daan para sa kasagutan na aming pangangailang spiritual na pagkain. Salamat sa bawat isa na narito, Panginoon, na hindi mo tinignan ang dami ang konti. Yung desire ng puso namin upang mapaglingkuran ka po namin sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa umagang ito, sa banal na Espiritu mo na kumilos sa amin upang maunawaan po namin ang tunay na kahalagan na makikipag relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya nawa, hindi po ito maging una lamang hanggang sa kami nabubuhay, Panginoon. Hindi mawawala ito dahil kami ay kumakausap sa pamamagitan ng panalangin. Kami ay sinasagot mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus, sa pangalan po, Lord Jesus. Amen, amen. Amen. O yan,